So, yo, what up mga kamaster and good evening sa inyong lahat. Today is Monday night and pakita ko sa inyo kung um, paano ako nag-success setups at ipapakita ko din yung idea kasi pag itatype ko lang yung idea dito sa Telegram channel ko, hindi nyo magigets. So, gawan ko na lang ng content para mas malinaw at maintindihan lalo na sa mga silent newbies na andito sa small Telegram channel ko. So, dito pala is may calculation ako, natuto ako dito nakita ko lang sa YouTube paano calculate. So, hindi ko masyado kabisado, pero yung ginawa ko is nilagay ko lang yung kung anong meron sa account ko at ano ano yung ginawa ko sa pag-entry. So, dito meron akong position size standard lot. Yung lot size ko lang is 0.02. Tapos nag-entry price ako, naglagay ako ng stop loss kung saan doon yung stop loss ko, same din sa take profit. So, yun. Yung result niya is risk reward ratio 1:3. So, ewan kung accurate ba to or basta FX calculator lang to. So, dito lang ako masid-masid or nagtingin-tingin kung anong possibilities. Kumbaga, risk management, ganun. So, kung natanong nyo na wala na ako masyadong tad entries or multiple entries, kasi nagtry ako na mag-switch muna sa risk management. O, meron din akong panalo nun, meron din akong sunog, ganyan din naman talaga sa trading. Pagka greedy ka, yun, expected na sunog. So, meron akong sunog, minsan makabawi din. So, right now, I try to handle discipline and to study the risk management. May risk management ako dati pero binaliwala ko kasi nag multiple entries, ganon tapos sunog, tapos bawi na naman, ganon. So right now I'll try to have risk management, proper risk management, nagja-challenge ako sa sarili ko. So yun, wala nang ibang sabihin kundi proceed na tayo sa market. So dito pala may screenshot ako na sinend kung bakit ako nag-success dito. So, puntahan natin. Let's go. So, andito tayo ngayon sa gold chart. So, tumulo talaga siya. So, unang-una yung pinakita ko pala ano, sa sa trading view, yung analysis ko doon, Sunday ata yon at Sunday night ko din na post. So, yung sabi ko doon sa trading view, ito yung mga monitoring area ko. Ito, bandang dito, tapos bandang dito. So, yung first attempt ko, kung naalala nyo pa ba, yung mga solid na nagsubaybay talaga sa akin or na tumitingin or nanonood pala, sorry, nanonood sa videos ko. So, unang-una ito yung ko, for second attempt na ata to, I guess, yung dito ko. Ay, hindi pala first attempt, sorry. So, ito yung first attempt ko. So, same candles lang din or same areas lang din na pinlat ko kasi yung ginamit ko nun is sa trading view. So, right now sa MT4 ako. So, i-analyze natin. So, yung sabi ko dito sabi ko sa trading view ko nun sa first video ko Sunday. So, dito sa bandang area na to is monitoring area ko kasi may supply siya. So, yung first attempt ko, sakali hindi siya aabot dito, bandang area na to, is i-wait ko lang tong area na to kung gagawa siya ng bearish engulfing. Pagka may bearish engulfing, tsaka may setups, doon ako mag-entry. So, yung sabi ko din doon is, although nag-overlap siya dito, yun yung sabi ko doon, nag-overlap siya pero still valid pa din kung gagawa siya ng bearish engulfing tsaka setups at pwede masabayan. So, yun yung first attempt ko. Yung second attempt ko is dito. Pagka nag-reach siya dito, tapos sa lower time frame, gumawa siya ng setups na pwede sabayan, then goods to go. So, yun yung second attempt ko. Nasabi ko rin yun sa video ko na yun sa Sunday night na post ko. So, yung third attempt ko pala dito is
nasabi ko din sa video na yon is yung breakout. So yung breakout is pagka malakas yung buyer, binasag tong area na to, itong pangalawang supply or base. Pag binasag tong area na to, possible na magba-bounce back siya tapos lipad. So yung bounce back niya is hindi ibig sabihin na pag nag-break ang area na to is agad-agad na magbabay tayo. Hindi. Dapat may rason yon. Specific dapat. Dapat sa lower time frame, makahanap ka ng setups. Ganun. So, yun. So, balik tayo dito sa sa kung saan ako nagka-success entry. So, unang-una, pumunta ako sa lower time frame. Dito muna ako nagmamasid pala sa higher time frame. Uh, tapos, medyo choppy yung ano niya dito or kumbaga hindi na healthy. Hindi na healthy yung bullish candle niya dito. So, dito nag-retrace siya or I mean pullback pala, sorry. Pullback pala. Tapos, tiningnan ko, uy, parang choppy siya dito. Tingnan, walang pero nasa loob pa siya ng, nag-overlap lang siya gamit yung rejection. Pero, nasa area pa din siya ng supply or base. So, yung ginawa ko dito is, punta ako sa lower time frame, M30. Tapos dun, excuse me. Tapos dun, sabi ko, wala akong nakitang QM. Siguro sa lower time frame meron dito. So yung nakita ko dito, diretso ko na lang ha. So punta ko sa M15. Dito ako sa M15 naka-entry. Kasi ito yung ano natin na bias sa itong uh, rectangle na to. Bias natin, ito yung guide natin sa supply ng H4. So dito, tinignan ko, pa-downtrend siya. Kaya pa-downtrend siya. Kaso, nakita ko dito may QM buy siya. Although nag-running profit siya, nag-running profit, pero pag tiningnan natin sa higher time frame, let's say ngayon nasa M15 tayo, balik tayo sa H4. Pag tiningnan natin sa H4 yun, super risky kasi super risky kasi siya, 4 weeks lang siya. Walang solid body. So, yung ginawa ko is nagantay lang muna ako anong possible na decide ng ano ng tawag nito, price. So, yung QM pala niya dito, guys, yung secret natin na QM nga siya dito kasi may shoulder siya, may head siya, may shoulder din. Pero, pag tiningnan nyo yung mga highs niya, itong dalawang high na to, o kumbaga, tawag nito, equal highs kung sa SMC or ICT. Ito yung equal highs. So, maraming iba nag-expect na babasagin to. Babasagin ng area na to. So, yung ginawa pala ni Price is nag-respect siya dito, nag-bounce siya. May tinawag na demand no? May tinawag siya na demand. Tapos meron din siyang dating resistance. Meron siyang dating resistance, meron na siyang base, tapos respected. So yung mga support and resistance din, nag-i-expect na magpa-pump siya lalo. Pero yung obserbaran natin is area na to. Yung area na to is ito yung high niya. Tapos ito yung bagong high niya. Anong ginawa ni Price? Hindi binasag yung kabilang highs. So yung ginawa ni Price is tuluyan lang siyang sideways tawag nito, ranging ganun. Tapos biglang tumulo. So pagka ilipat natin sa sa line chart, so anong makikita natin sa line chart? Dito pala sa taas, meron siyang QM. Yun, meron siyang QM. Meron na siyang QM. So, pagka dito, puntahan natin, balikan natin, oy, so, napaka-solid to Kasi siya, meron siyang resistance, meron siyang support, tapos meron siyang base dito, pag binalik natin sa candles, ganun. Tapos, yun, pwede na mag-buy. Pero, hindi nila alam na rejection na pala sa higher time frame, rejection na pala dito sa area ng sa loob ng supply. Tapos dito sa M15 meron siyang QM cell. Ito, head and shoulder or QM cell ganun. So, yun yung nakita ko sa pangalawang dito sa bandang area na to. Kasi nakita ko, uy, fail yung fail yung
QM buy dito, kaya pala meron siyang QM sell dito sa M15 at yung ano natin, bias din natin sa H4 is rejection siya dito sa supply, rejection siya, weak rejection, tapos expected na tutulo siya kasi walang healthy bullish engulfing candle dito. So balik tayo sa M15. So kaya